Ito ang kasaysayan ng isang simpleng taxi driver na naging instant milyonaryo matapos manalo ng 19 million pesos sa loto. Sino nga ba ang nagpapatay sa kanya? Ang matalik niyang kaibigan na hindi niya pinautang, ang ampon niya o ang kanyang asawa? Saan na napunta ang napanalunan niya? Kilalanin natin si Mang Arturo. Tara, alamin natin sa history. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Panimula, si Arturo Upeña na kilala din bilang Mang Entoy sa kanilang lugar ay isang taxi driver. Palagi niyang sinasabi sa kanyang kaibigan na nais niyang maging isang milyonaryo bago siya magretiro. Gaya ng maraming Pilipino na sinusubukan ang kanilang swerte sa pagtaya ng loto ay mayroon din siyang inaalaga ang mga numero. Ito ay ang number 13, 30, 19, 23, 25 at 40. Ika-12 ng Oktubre 2002, ang pangarap ni Mang Arturo na maging instant milyonaryo ay nagkatotoo matapos mabunot ang mga inaalagaan niyang numero at mag-isang napanalunan ang 19 million pesos jackpot prize ng 642 Lotto draw ng PCSO. Sa isang article mula sa Philstar, sinasabing ang asawa niyang si Leticia Upeña ang tumaya ng loto gamit ang inaalagaang numero ni Mang Arturo. 5 milyon ang kinuha niya in cash at inilagay sa bangko ang natira. Sa umpisa ay nagdesisyon si Mang Arturo at ang kanyang pamilya na huwag ipagsabi ang kanilang pagkapanalo dahil sa takot na sila ay pagnakawan. Ngunit naging malinaw sa lahat ang pagbabago ng pamumuhay ng pamilya. Halos araw-araw sa loob ng 2 linggo ay mayroong inuman at kainan sa bahay nila Mang Arturo, na ayon sa isang article ay walang trabaho noong panahong iyon. Nagsimula din silang magpa-renovate na kanilang bahay na matatagpuan sa Lot 2, Block 9, Nazarineville Subdivision sa Barangay San Roque, isa di umano sa mahihirap na lugar sa Antipolo City. Nasa 12 ang manggagawa na kanilang kinuha para dito at sagot ni Mang Arturo ang lahat ng pangangailangan ng mga ito mula sa pagkain hanggang sa bisyo. Ayon sa kapitbahay nilang si Mr. Anselmo Hubahib, wala daw siyang nababalitaan na may kaaway o masamang ugali si Mang Entoy. Magaling daw itong makisama, aniya. Wala naman siyang halimbawa yung katulad ng masamang ugali. Magaling makasama yun. Matapos ito ay bumili din sila ng bagong sasakyan, isang kulay beige na Toyota Grandia van na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Ayon sa isang article, tuwing may magtatanong daw, sa takot na pagnakawan sila ay sinasabi daw ng pamilya Upeña na ang perang ginamit nila ay mula sa ilang ektarya ng lupaing pag-aari nila na hindi ginagamit kaya't naisipan nilang ibenta. Bilang karagdagang pag-iingat ay bumili din ng baril si Mang Arturo, isang caliber 45 automatic pistol na hindi magtatagal ay magagamit niya. Huling kaarawan, ika-25 ng Oktubre 2002. Bilang pagdiriwang sa ika-58 niyang kaarawan ay umorder si Mang Arturo ng isang inihaw na guya at 4 na inihaw na baboy. Inimbitahan niya ang mga kaibigan at kapitbahay, kasama na ang mga kamag-anak at kaibigan mula sa Bicol. Nagdiwang sila hanggang madaling araw. Ginanap ang selebrasyon sa likuran ng kanilang bahay na kasalukuyang nasa ilalim pa rin ng renovation. Kinabukasan ay round 2 naman na kanilang selebrasyon. Muling kinumbida ni Mang Arturo ang mga kaibigan niya upang mag-inuman sa likod ng kanilang bahay. At natapos ito ng madaling araw. Ika-27 ng Oktubre, muli na namang nagpainom si Mang Arturo. Sa kabilang banda ay naiinis na ang asawa ni Mang Arturo na si Aling Leticia sa gabi-gabi niyang mala-Oktoberfest na inuman, kasama ang mga kaibigan at kamag-anak mula nang manalo sila ng loto. Kaya umalis ito ng bahay kasama ang anak na si Melanie at nakitira sa bahay ng isang kamag-anak sa may Camp Crame. Isa sa kanilang mga bisita ay ang pinsan ni Mang Arturo na si Domingo Galarosa na umilis sa kalagitnaan ng inuman upang matulog sa loob ng bahay nila Mang Arturo. Ika-28 ng Oktubre, ayon sa salaysay ni Domingo, natapos na ang inuman at bandang 1:00 ng madaling araw ay ginising siya ni Mang Arturo upang magpatulong na maglinis. Naiwan doon ang 2 bisita mula Bicol na nagngangalang Carlito at Joseph, pati na rin ang matalik na kaibigan at kapitbahay
ni Mang Arturo na si Mayurico. Matapos nilang maglinis ay sinabihan siya ni Mang Arturo na pakainin ang mga pusa sa likod. Dumiretso muna sa palikuran sa likod si Domingo upang umihi sandali. Nang pabalik na siya sa kusina upang kumuha ng ipapakain sa mga pusa, ay nakita niyang kinokompronta ng ilang armadong kalalakihan si Mang Arturo sa loob ng bahay. Agad siyang nagtago at sumilip sa bintana sa labas ng kwarto ni Mang Domingo. Nasaksihan niya umano na nanlaban pa si Mang Arturo at nabaril pa nito ang isa sa mga suspect. Dahil sa takot ni Domingo para sa kanyang buhay, ay tumakbo siya papunta sa likod ng bahay at tinalon ang bakod at tumakbo palayo. Maya-maya pa ay nagkaroon na ng mga putok ng baril. Naroon din sa bahay ang ampon ni Mang Arturo na si Renan Eupenia nang mangyari ang panloloob. Base sa kanyang salaysay, mahimbing siyang natutulog noon sa sala ng kanilang bahay nang magising siya sa isang malakas na kalampag ng pinto. Nakita niyang pumasok na magkasama ang kanyang ama at matalik nitong kaibigan at kapitbahay na si Mayurico Guatno. Dala-dala ng kanyang ama ang bagong biling baril nito na kalibre 45 automatic pistol. Ilang saglit ay biglang pumasok ang 5 armadong kalalakihan na nakamaskara. Pinadapa ng mga ito si Renan malapit sa telepono at sinigawan ng isa sa mga suspect na manatiling nakayuko. Marahil ay naawa daw sa kanya ang mga suspect dahil sa hindi na daw siya makagalaw at nanginginig na dahil sa takot. Iniwan ng mga suspect sina Renan at Mayurico sa sala habang dinala naman si Mang Arturo sa kanyang kwarto. Agad daw tumakbo palayo si Mayurico nang mawala sa sala ang mga suspect habang nanatili naman si Renan sa kanyang posisyon. Narinig daw niya na hinahanap ng mga suspect sa kanyang ama kung nasaan ang napanalunan nito sa loto at ang susi ng bago nilang van. Maya-maya pa ay nagkaroon ng putukan ng baril. Sumunod ay narinig niyang hinahalughog ng mga suspect ang kanilang bahay sa paghahanap ng napanalunan ni Mang Arturo. Maya-maya pa ay katahimikan. Tumakas sa mga suspect sakay ang kanilang bagong van at pera na nagkakahalagang 92,000 pesos. Nang magkaroon na ng katahimikan at nasiguro na ni Renan na wala na ang mga suspect ay dali-dali niyang tinungo ang ama sa kwarto nito at inabutan niyang nakahundusay at duguan. Agad pumunta si Renan sa bahay nila Mayurico na siyang ayon sa isang documentary ay sinabi ni Renan na imbis na tulungan siya ay pinagsarahan daw siya nito ng pinto at sinabing tumatawag na ng pulis ang kanyang asawa. Sa pagdating ng mga pulis ay dinatnan nila si Mang Arturo na nakahiga sa sahig at wala ng buhay. Kaya naman ay ipinreserve na lamang nila ang crime scene at nagsimula na sa kanilang pag-iimbestiga. Hinala nila ay pagnanakaw lamang ang pakay ng mga suspect. Ngunit lumala ang sitwasyon nang paputukan ni Mang Arturo ang isa sa mga ito. Investigasyon. Nagtamo si Mang Arturo ng tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit ang tuluyang tumapos sa kanyang buhay milyonaryo ay ang tama ng bala sa kanyang kaliwang dibdib. Lumabas din sa investigasyon na nagbigay ng balato ang pamilya Eupenia ng 5,000 sa bawat kamag-anak at 500 sa bawat kapitbahay. Kasama na ang araw-araw na tila piyesta sa bahay ng mga ito. Malakihang pagpaparenovate at kasabay nito ay nakabili pa ng bagong van. Ay umikot ang haka-haka na sila ang nanalo sa loto kahit pa itinatanggi nila ito. Dagdag pa dito na hindi sinasadya na mismong PCSO ang nakapag-tip sa mga suspect dahil inanunsyo nito ang 19 million peso ay napanalunan ng isang babae mula sa Nazareneville sa Barangay San Roque, Antipolo City. Marahil daw na isa din ito sa mga dahilan kung bakit pinag-interesan ang ipinanalo ng pamilya. Kumalat agad ang espekulasyon na may kinalaman ang mismong asawa ni Mang Arturo na si Leticia matapos itong hindi umuwi sa bahay matapos ang pagkakapatay kay Mang Arturo. At dahil na rin sa wala ito sa bahay, dala ang anak na si Melanie bago patayin ang kanyang asawa. Ayon sa usap-usapan, ay siya ang nagplano ng pagpapapatay sa kanyang asawa upang masolo ang napanalunan. Isa pang haka-haka ay tumanggi si Mang Arturo na gawing co-depositor sa bangko si Aling Leticia na siyang ikinasama ng loob nito sa asawa. Sa huli ay kusang ipinresenta ni Aling Leticia ang sarili kahit pa ayon kay Police Chief Superintendent Daico ay hindi pa nila kinukonsiderang suspect si Aling Leticia dahil walang sapat na ebidensya na magkokonekta sa kanya sa pagkamatay ng asawa. Ayon sa mga pulis, nauna nang umalis si Aling Leticia kasama ang anak
na si Melanie matapos makakita ng mga kahinahinalang kalalakihan na tila pinagmamasdan ang kanilang tahanan. Hindi naman klaro kung ito ba ay ipinagbigay alam niya sa kanyang asawa. Hindi daw siya umuuwi dahil sa takot na siya naman ang balikan ng mga suspect. Pagtatanong-tanong ng mga pulis sa mga kapitbahay ay mayroong nakapag-tip sa kanila na may nakakita sa mga suspect na sumakay ng tricycle papuntang Sitio El Dorado, Antipolo City. Matapos ihatid ang ninakaw na van ng mga Yupenya papuntang Townville na matatagpuan din sa Antipolo. Sa isinagawang surveillance ng mga pulis ay natuntun nila si Aurelio Omega na agad namang umamin kung sino ang mga kasamahan niya at kung saan nakatago ang van na ninakaw nila. Ayon kay SPO4 Felipe Matias, investigador ng kaso, agad daw ikinanta ni Aurelio kung asan ang van at iba pang kasamahan. Ang van ay natuntun nila sa bahay ng pinsan ni Aurelio na si Samuel Giva sa may Sitio El Dorado. Sumunod namang itinuro ni Aurelio si Francisco Arique bilang isa sa mga suspect at pagkatapos nito ay itinuro niya si Rolando Velasco na ang bahay ay nasa Mambugan. Sinabi pa daw ni Aurelio na ang palatandaan nila dito ay ang tama ng bala sa balikat ng lalaki na galing sa tama ng baril na ginamit ni Mang Arturo. Inabutan ito ng mga pulis na nangingitim ang balikat dahil hindi pa natatanggal ang bala. Hindi ito nagpagamot sa takot na mahuli ng mga pulis. Sumunod na nadakip si Roger Regalario, ang nagtatago ng baril na ninakaw nila mula kay Mang Arturo. Huli siya habang naglalakad na may dalang baril na kalibre 38 sa may kupang Antipolo. Si Roger ay bumaliktad at naging witness laban sa kanyang mga kasamahan. Ikinanta niya rin kung sino pa ang ibang mga suspect. Ito ay sina Eric Peñalosa, Noel Ginosa, Joselito Rose, Lito Abarico, Luisito Caindoy, Renato Resonado. Iba't ibang kalibre ng mga baril at armas ang nakumpiska mula sa mga suspect, gaya ng isang shotgun, kalibre 38 at kalibre 45, Beretta toy gun at isang matalim na sandata na may sukat na 12 pulgada. Ang mga suspect ay ipinesenta ng mga pulis sa dalawang witness ng magkahiwalay upang beripikahin kung ito ang mga suspect na nakita nila. Unang bineripika ito ni Renan na sinegundahan naman ng pinsan ni Mang Arturo na si Domingo Galarosa. Sinampahan ng kasong robbery with homicide, carnapping, illegal possession of firearms and ammunition at illegal possession of deadly weapon ang lahat ng nahuling suspect. Matalik na kaibigan o masamang kaaway, hinala ng mga investigador ay kilala ng biktima ang mga suspect na pagnanakaw lamang ang motibo. Ngunit, lumala ang sitwasyon nang sila ay paputukan ni Mang Arturo. Ayon kay SPO4 Felipe Matias, alam daw ng grupo ng suspect na nanalo si Mang Arturo ng loto. Aniya, wala silang ibang motibo kundi yung pagnanakaw. Kasi alam nila, iba sa grupo, alam nila na tumama ng loto. Sa pagkakahuli sa mga suspect, ay isang nakakagulat na impormasyon ang lumutang. Lumalabas na sangkot daw ang matalik na kaibigan at kapitbahay ni Mang Arturo na si Mayurico na siyang nagpakalat di umano na nanalo sa loto ang kaibigan. In-interview ng mga investigador ang mga kapitbahay ng pamilya Yupenya upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Ayon sa panayam nila sa isang kapitbahay na babae na itatago natin sa pangalang Aling Rosa, aniya ay si Mayurico daw ang nagpakalat na nanalo ng loto ang pamilya Yupenya. Galit na galit daw si Mayurico sa matalik na kaibigan dahil hindi siya pinahiram ng pera. Di umano ay 400,000 pesos ang hinihiram ni Mayurico kay Mang Arturo. Dagdag pa ng ginang, noong pumasok daw sila sa bahay ng mga Yupenya matapos ang krimen ay sinabi nitong, "Pagpasok namin, nakita ko ito, yung mama, yung tao." Nagulat kami, ang sabi niya, "Hoy, wag na ninyo galawin yan, patay na yan." Sabing ganon. Sabi ko, "O ba't nandyan ka? Saan ka dumaan?" Ang tanong ko sa kanya, hindi na siya kumibo, no? Sa interogasyon sa mga naunang nadakip na suspect ay sinabi umano ng mga ito na si Mayurico daw ang nagsabi sa kanila na nanalo ng loto si Mang Arturo matapos itong magalit dahil sa hindi pagpapahiram sa kanya ng 400,000 pesos upang ipambili ng van. Ayon sa isang article mula sa Philstar ay sinabi ng mga suspect na si Mayurico Guatno daw ang nagsilbing lookout habang ang 6 na suspect ay sinundan si Mang Arturo sa loob ng kwarto. Dahil
Dahil sa mga pinagsama-samang nakalap na impormasyon mula kay Renan, mga kapitbahay at mga naunang suspect ay inimbestigahan at dinakip si Mayurico Guatno. Sinampahan din siya ng kasong robbery with homicide. Hindi siya pinayagan na makapagpiyansa. Mariing itinanggi ni Mayurico na may kinalaman siya sa pagpapakalat ng impormasyong nanalo sa loto ang pamilya Eupenia. Lalo na ang pagpatay kay Mang Arturo na itinuturing niyang parang isang kapatid. Sumama daw ang kanyang loob ng mapagbintangan dahil hinding-hindi niya daw magagawa kahit sa kanyang hinagap na ipapaslang ang kanyang matalik na kaibigan dahil lamang sa pera. Aniya, masama ang loob ko. Nasa kulungan ako na bakit ako ginanito nila. Wala man nagtuturo sa akin, ma'am, na witness. Wala. Pero hindi pa rin ako pinalaya nila noon. Ngunit masaya niyang binalikan ang alaala nang ito ay buhay pa. Kwento niya, gabi-gabi kapag may biyahe siya ay mag-uuwi siya ng pulutan, mag-iinuman sila at sa madaling araw naman pagkagising nila ay sabay silang magkakape at magkatabi pa. Lagi daw ikinukwento sa kanya ni Mang Arturo ang kanyang mga pangarap kapag nanalo ito sa loto. Bibilihin daw niya ang kanilang lugar at ipamamagahagi ng hulugan sa mga nakatira sa kanila. Gagawa daw sila ng crusher sa Sorsogon, ang orihinal na lugar kung saan ipinanganak si Mang Arturo at siya ang gagawing katiwala. Nanahimik si Mayurico sa panahon na siya ay nasa piitan hanggang sa makalaya siya matapos ang 1 taon sa bisa ng affidavit of desistance o pag-urong ng kaso na ipinasa ng pamilya Eupenia. Isang nakapagtatakang sinabi naman ni Mayurico na si Renan daw mismo ang nagpakalat na nanalo sila sa loto. Aniya, mga ilang araw pumunta dito si Renan. Yun ang nagsabi na nanalo sila sa loto. Tsaka marami nakakaalam. Siya mismo nagsabi sa barkada niya. Dagdag pa rito na isa sa mga suspect ang nagkwento na si Renan mismo ang nagkwento sa kanila na nanalo sila ng loto. Ang barkada na ito ay kinilala lamang sa tawag na Bert at Andy na pinaghahanap na rin ng mga pulis. Ayon sa suspect na si Francisco Arrigue, bakla daw si Renan at magnobyo daw sila ni Andy. Noong una daw ay maliliit na halaga lamang ang binibigay ni Renan kay Andy at noong huli ay makakapal na bungkos na ng pera. Si Renan daw ang nag-imbita kay Andy sa pagdiriwang ng kaarawan ni Mang Arturo. Doon din daw nalaman ni Andy ang pagkapanalo ng pamilya Eupenia. Ibinasura naman ni Antipolo City Police Chief Superintendent Jose Daico ang pahayag ni Arrigue at sinabing sinasadya nila ito upang guluhin ang kaso upang humantong sa pagpapawalang sala ng mga suspect. Aniya, pilit na lang idinadawit si Renan sa kaso para puwersahin ang pamilya ng biktima na iurong ang kaso dahil madadamay ang anak nila. Pebrero 2003, base sa rekomendasyon ni Prosecutor Gerardo Barot, ipinag-utos naman ng Antipolo City Regional Trial Court na pakawalan ang 5 sa 10 suspect na sina Aurelio Omega, Lito Abarico, Joselito Rose, Eric Peñalosa at Noel Ginoso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit sinabi ni PO1 Julius Cesar Solis, maaaring nagkamali si Prosecutor Barot sa kanyang rekomendasyon dahil personal niyang kinumpiska ang kalibre 45 na baril na ginamit sa pagpatay kay Mang Arturo at maging ang susi ng ninakaw na van ng mga Eupenia sa mga suspect. Sa kasalukuyan ay 5 suspect na lamang ang humaharap sa kaso na patuloy pa ring dinidinig sa Antipolo Regional Trial Court. Ngunit mabagal ang pag-usad nito dahil hindi na sumisipot sa mga hearing ang pamilya Eupenia at tanging mga pulis na lamang ang dumadalo dito. Hindi na rin nagpapaunlak ng interview ang pamilya Eupenia. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Arturo Eupenia? Anong gagawin nyo kung kayo naman ang manalo sa loto? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.